Magandang hapon po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa bagyong si Domeng na may international name na Jiangmi. As of 5 p.m. po yan ngayong Biyernes, May 29, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na ito po yung bagyong si Domeng na ang huling lokasyon niya ay nasa 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Makikita po natin no, na wala pa rin masyadong direktang epekto ang bagyong Domeng dito sa ating bansa. Wala pa rin po nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Pero makikita niyo po itong kaulapan na to. Ito po yung trough o extension po ng bagyo. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. So yan po yung tinatawag nating trough o extension, mga kaulapan na dala ng bagyo. Samantala, ang isa pang mas nakakaapekto sa ating bansa, itong southwesterly wind flow, makikita niyo po yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran or southwest. Ito po ay precursor na or panimula na po ng tinatawag naman natin na habagat. So posible this weekend ay deklara na ng pag-asa ang pagsisimula naman ng habagat o yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran. So in-expect po natin this weekend ay posible pa rin ang maulap na kalangitan dulot ng southwesterly wind flow, particular na dito sa may bahagi, kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, ng Mindanao at maging sa area ng Palawan. Habang yung trough nga nitong bagyong si Domeng ay magdala ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. Inaasahan naman natin sa iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, this weekend generally po ay medyo mainit pa rin yung panahon pero posible or mas mapapadalas pa yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Habang patuloy ngang kikilos ang bagyong si Domeng, pakanluran, hilagang kanluran na inaasahan nga natin na palalakasin niya itong southwesterly wind flow or magiging habagat. Sa ngayon po, ang kanyang lakas ay nasa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsan sa 105 kilometers per hour at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Narito po yung latest track ng bagyong si Domeng. Makikita po natin dito sa latest track ng bagyong Domeng na patuloy pong lalakas itong bagyo. Magiging severe tropical storm ito bukas, araw ng Sabado at pagdating ng Linggo ay magiging isang ganap na typhoon category na po. At bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw ng Lunes ay nasa typhoon category pa rin ang bagyong si Domeng. At pag naging isang typhoon category po ito, inaasahan natin na palalakasin na nga niya itong southwesterly wind flow at eventually nga po ma-establish na rin natin itong habagat season sa ating bansa. At narito po, no, makikita din natin na maliit yung posibilidad or halos wala pong posibilidad na ito ay maglandfall sa anumang bahagi nating bansa. Patungo po ito sa bahagi ng Okinawa, sa may southern part ng Japan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad, bagamat maliit pa rin yung posibilidad na yon, na kung ito'y kikilos pa kanluran, posibleng magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa may extreme northern Luzon. Hindi po natin niro-rule out yung possibility na yon habang kumikilos nga pa kanluran, hilagang kanluran, ang bagyong si Domeng. So narito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, dulot ng southwesterly wind flow, so ito po yon, ito yung hangin dito sa mula galing sa Timog Kanluran, ay magiging maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng western area po, nakasama yung Palawan, western area ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, pagdating ng araw ng Linggo hanggang Martes, mas makikita po natin dahil kagayang binanggit ko kanina, magiging typhoon category ang bagyong si Domeng. So lalakas po yung hatak niya eventually po dito sa southwesterly wind flow at magiging habagat na nga po ito. At yun yung magdadala ng mga pag-ulan. So sa mga kababayan natin, asahan po natin bandang Lunes hanggang Martes, magiging maulan lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So lalo po bibigyan ko po ng diin dito sa may area ng Bataan, Zambales, gayon din sa Pangasinan, ilang bahagi ng Central Luzon pa, kasama po ang Calabarzon, Mimaropa at maging sa bahagi nga ng Metro Manila. So asahan po natin, lalo na dito sa Metro Manila, pagdating ng araw ng Lunes or ng Martes, ay magiging maulan po, dulot po ito ng inaasahan natin na habagat na palalakasin ng bagyong si Domeng habang papalayo na sa ating bansa. Asahan din po ang iba pang maulan na panahon or sa ilang pang bahagi ng ating bansa dito sa may Luzon at Visayas. Habang sa Mindanao, makikita nyo po sa ngayon medyo maulap yung kalangitan, posibleng mabawasan po yung kaulapan na yan sa mga susunod na araw. At maliban nga dito sa bagyong si Domeng, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
Samantala, bagamat wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa, nagbababala pa rin ang pag-asa sa mga posibilidad ng mga pagbugso ng hangin bukas sa malaking bahagi po ng Luzon at gayon din sa Kabisayan, ilang bahagi ng Mindanao. Habang sa linggo, posible din yung mga pagbugso ng hangin dulot po nitong southwesterly wind flow na pinalalakas ng bagyong si Domeng sa malaking bahagi ng Kabisayaan, kabilang na rin yung Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, Camiguin, dyan po sa Northern Mindanao, sa may Caraga area at gayon din sa may Davao Region. Iba yung pag-ingat po sa mga kababayan natin dahil nga sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng southwesterly wind flow. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa ngayon sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat ang paalala po natin ay dahil nga mas mapapadalas na itong mga thunderstorms ay mag-ingat po, yung malalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang pandagat, posible pong magkaroon ng mga biglaang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang paalala ng pag-asa. At dahil nga po palapit na po tayo sa panahon po ng tag-ulan, inaasahan po natin na magpapatuloy na yung or mas mapapadalas na yung mga thunderstorm advisories natin. Patuloy po ang paanyaya ng pag-asa na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At sa dalawang website, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan po makikita po ninyo real-time yung mga latest ng mga advisories gaya ng thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamama po real time, kaya sundan nyo lamang po tayo sa iba't ibang mga social media platforms at websites. At live nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.